Naramdaman mo na ba ang pagkirot sa iyong puso na may higit pa sa iyo? Sa kaibuturan mo, alam mo na ang iyong buhay ay hindi nakalaan para maging ordinaryo. Ang discomfort na nararamdaman mo sa loob at ang pagtulak na lumabas sa higit pa ay ang unang senyales na itinalaga ka ng Diyos para sa kadakilaan. Sinusubukan ng banal na espiritu na sabihin sa iyo na ikaw ay espesyal. Kailangan niyang malaman mo na inilagak ng Diyos ang kanyang binhi ng kadakilaan sa iyo. At kung handa kang sumunod sa Kanya, makikita mo itong mahayag. Ito ay hindi isang kamalian. May mga palatandaan na nagpapatunay nito, at iyon ang matututunan mo ngayon. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel na ito, at i-on ang notification bell kung hindi mo pa ito nagagawa. Pagpalain ka ng Diyos. Handa ka na bang makita ang malaking potensyal na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Nagdududa ka pa ba sa kanyang kamay sa iyong buhay? Pagkatapos ay ipagpatuloy ang panonood habang natuklasan mo ang siyam na palatandaan na itinalaga ka ng Diyos para sa kadakilaan. Madaling mangarap ng malaki hanggang sa oras na para humakbang ng may pananampalataya at nagiging nakakatakot. Nagsisimula kang muling isaalang-alang ang maraming bagay, magtatagumpay ba ako? Paano kung magtanong ang mga tao, sino ang nagpadala sa akin? Sinabi ito ni Moises nang hilingin sa kanya ng Diyos na harapin si Paraon at iligtas ang mga Israelita. Nagbaba siya ng tingin sa sarili at nababahala sa maraming bagay. Nag-aalala siya kung ano ang magiging tingin sa kanya ng mga tao, at kung paano siya makikipag-usap kay Faraon dahil siya ay isang utal-utal. Ganito ang iniisip natin sa karamihan ng oras. Kapag oras na para lumabas sa iyong comfort zone, sisimulan mong isaalang-alang ang iyong mga kakulangan. Palaging may dahilan kung bakit hindi ka angkop para sa takdang aralin o pangitain na iyon. Gayunpaman, ang Diyos ay hindi namamahagi ng kadakilaan batay sa pangangatawan o pansamantalang mga bagay. Ginagawa niya ito batay sa iyong disenyo at kapasidad. Hindi katakataka na si Samuel ay malapit ng magpahid ng maling tao. Nadama niya na ito ay tungkol sa tangkad, ngunit alam ng Diyos na hindi iyon. Sa parehong paraan, kapag tiningnan mo ang iyong background o katayuan sa lipunan, madaling tingnan ang kislap sa loob mo na pinupukaw ka sa kadakilaan. Huwag mahulog sa panlilinlang na yon mula sa dyablo at magpadala sa pagdududa sa sarili. Tinawag ka ng Diyos para sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Huwag patayin ang apoy. Narito ang siyam na palatandaan na nagpapatunay na itinalaga ka ng Diyos para sa kadakilaan. Numero 1, mayroong isang espesyal na palatandaan na nakapalibot sa iyong kapanganakan. Karamihan sa mga palatandaan ay naroroon mula sa simula ng iyong paglilihi. Nagpadala na ang Diyos ng senyales sa iyong mga magulang na may kakaiba sa iyo. Ito ay maaaring sa isang dramatiko o hindi dramatikong paraan. Maaaring magpadala ang Diyos ng propesya o panaginip bago ang iyong kapanganakan. Ito ay maaaring maging isang near-death experience. Isipin ang isang bata na napagpasyahan ng doktor na hindi nalalabas ng buhay dahil sa ilang mga komplikasyon. Sinubukan ng ilang ina na magpalaglag ng pagbubuntis, ngunit nanatili ang bata. Habang ang ilang mga bata ay lumabas na deformed, ang mga magulang ay maaaring sabihin na may higit pa sa bata. Isang halimbawa ay si Nick Vujicic. Siya ay ipinanganak na walang mga braso at binti. Noong una, hindi kaaya-aya para sa mga magulang na tanggapin. Ngunit sa daan, masasabi nilang ito ay para sa layunin ng Diyos. Ngayon, siya ay isang pandaigdigang tagapagsalita na nangangaral ng ebanghelyo at nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa buong mundo. Isa siyang inspirasyon sa mga may katulad na karanasan. Nakikita mo ba na walang natitira sa kadakilaan ng Diyos? Nagbibigay siya ayon sa kanyang kalooban.
Ito ay hindi tungkol sa iyong pisikal na estado, ngunit ang estado ng iyong puso. Sa banal na kasulatan, may iba pang mga halimbawa ng mga may mga palatandaan sa paligid ng kanilang kapanganakan na nagpakita ng kanilang kadakilaan. Tingnan mo si Samuel. Matagal nang baog ang kanyang ina. Sumigaw siya sa Diyos at tinugon siya ng langit. Marahil ang kanyang pagiging baog ay upang maiayon niya ang kanyang sarili sa nais ng Diyos. Gusto ng Diyos ng isang propeta, at ibinigay niya ang kanyang sinapupunan para sa layuning iyon. Suriin ang buhay ni Juan Bautista. Bago siya isinilang, isang anghel ang naghula ng kanyang kapanganakan. Sinabi ng anghel sa kanyang ama na tatawagin siyang Juan. Itinalaga siya ng Diyos na maging tagapagpauna kay Jesus. Ngayon, ang pinakadakilang halimbawa ay si Jesus. Sa kanyang pagsilang, inakay ng ilang bituin ang mga panta sa kanya. Bago pa man siya dumating, may mga propesya tungkol sa kanyang kapanganakan. Yanig ng kanyang kapanganakan ang kaharian ng kadiliman, kaya naman gusto ni Haring Herodes na siya ay patayin. Tila hindi alam ni Herodes na pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang pinahiran. Kapag ipinanganak ang kadakilaan, nanginginig ang dyablo. Sikaping malaman ang kwento ng iyong kapanganakan. Maaaring may senyales na hiwalay na kayo. Maaaring hindi mo naramdaman ang supernatural na iyon, marahil walang panaginip o anghel ang nagpahayag ng iyong kapanganakan. Hindi ibig sabihin na hindi ka pinili ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita kapwa sa katahimikan at sa malakas na tinig. Sa iyong kaso, ang iyong kapanganakan ay maaaring nagdala ng pagbabago sa pamilya o nagdulot ito ng pagpapanumbalik sa isang sirang tahanan. Ano man ito, ikaw ay espesyal. Hayaang buksan ng kasulatang ito sa awit 139, 13:16 na ang iyong mga mata sa katotohanan ng iyong kadakilaan. Sinasabi nito, sapagkat nilikha mo ang aking kaloob-looban, pinagtagpi mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri kita sapagkat ako'y kakilakilabot at kamangha-mangha na ginawa, ang iyong mga gawa ay kamangha-mangha, aking lubos na nalalaman. Ang aking katawan ay hindi nalingid sa iyo nang ako'y ginawa sa lihim na dako, nang ako'y pinagtagpi-tagpi sa kalaliman ng lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking di napormang katawan, ang lahat ng mga iyon ay isinulat sa iyong aklat na itinakda bago ako. Huwag hayaan ang sinuman na magsalita sa iyo. Hanggat nakarating ka sa mundong ito, may plano at layunin ang Diyos para sa iyo. Nandito ka hindi sa pagkakamali kundi dahil gusto ka ng Diyos dito. Hayaan itong maging pinakadakilang kumpirmasyon ng iyong kadakilaan. Kaya, piliin na huwag mamuhay ng walang ingat kundi hilingin sa Diyos na ihayag ang planong iyon sa iyo at sundin ito. Pangalawa, hindi ka kailanman idle, nararamdaman mo ang matinding pangangailangan upang maghanda. Ang isa pang tanda ng iyong kadakilaan ay ang iyong mga kamay ay laging abala. Alam mong ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay. Gayunpaman, hindi ka nakatiklop ang iyong mga kamay na walang ginagawa. Ang pinakamalaking pagkakamali para sa mahusay ay ang pagiging idle. Madalas inaakala ng mga tao na ang kadakilaan ay mahuhulog sa kanilang kandungan dahil sinabi ito ng Diyos. Hindi itinataguyod ng Diyos ang katamaran. Ang kanyang kaharian ay hindi itinayo sa mahika. Inilagay ng Diyos ang potensyal sa iyo. Binigyan ka niya ng mga talento at regalo, ngunit dapat mong gamitin ang mga ito. Kung mas ginagamit mo ang mga ito, mas matalas ang mga ito. Walang gumagamit ng hilaw na material sa paraang ito. Dahil ito ay hilaw, hindi ito presentable hanggat hindi na proseso. Ang parehong prinsipyo ay naangkop sa iyo. Hindi mo kailangang maghintay hanggang sa dumating ang malaking pagkakataon, maaari kang magsimula ngayon.
Sumali sa isang service unit sa simbahan. Gamitin ito para pagsilbihan ang sangkatauhan at tulungan ang lipunan. Ito ay isang epekto, at si Jesus ay luluwalhatiin. Sa tuwing nararamdaman mo ang pressure na kumuha ng karagdagang mga aralin at kurso na makakatulong sa iyong maging mas mahusay, ito ay isang malusog na senyales. Hindi lahat ay nagmamalasakit dito. May mga gustong sumabay lang sa agos ng buhay. Inilalarawan ng Biblia si David bilang isang mahusay sa pagtugtog ng alpa. Inirekomenda rin siyang maglaro para kay Haring Saul. Malamang ay nagkaroon siya ng sunod-sunod na tahimik na paghahanda kung saan walang nakakakita sa kanya, ngunit hindi niya alam na napapansin siya ng mga tao. Hindi mo alam kung sino ang nakakapansin sa iyong maliit na pagsisikap. Maaari silang maglagay ng magandang salita para sa iyo kung saan ito mahalaga. Huwag kang magpaubaya dahil hindi ka nakikita ng mga tao ngayon, inihahanda ka ng Diyos para sa araw ng pagpapahayag. Ang isa pang bagay ay, habang nananatili ka sa panahon ng paghahanda, gawin ang lahat ng may kagalakan. Alam ng dyablo kung paano maghagis ng paghahambing sa iyong paraan. Madaling simulang makita ang mga hindi kasing husay na umaakyat sa hagdan ng tagumpay habang naroroon ka ng hindi napapansin. Gayunpaman, hindi mo dapat bigyang pansin ang ingay. Ano man ang gagawin mo ngayon, gawin ito ng may parehong sigasig at hilig na gagamitin mo para sa isang mas malaking assignment. Minsan sa panahong iyon, hihilingin sa iyo ng Diyos na maglingkod sa ilalim ng isang taong may katulad na atas. Hindi ito para parusahan ka, ngunit para makakuha ka ng mga aralin para makatulong kapag oras na para simulan ang sayo. Sa ganitong paraan, maaari kang matuto mula sa kanilang mga pagkakamali at gumawa ng mas matalinong mga desisyon sa iyong oras. Huwag mong hamakin ang mga panahong ito. Napakahalaga nila para sa mga susunod na araw. Panatilihin ang pagiging masigasig sa iyong trabaho. Hayaang sabihin ng mga tao na marami kang ginagawa. Hayaang tawagan ka nila, ngunit huwag kalimutan na mayroong isang lugar na pupuntahan mo. Sinasabi ng Kawikaan 22:29, nakikita mo ba ang isang taong bihasa sa kanilang trabaho? Sila ay maglilingkod sa harap ng mga hari, hindi sila maglilingkod sa harap ng mga opisyal na mababa ang ranggo. Maniwala ka dahil ito ay totoo. Numero ng 3, kapag pumasok ka sa isang silid, gumawa ka ng pagkakaiba. Marahil ay napansin mo na hindi mo kailangang maglagay ng labis na pagsisikap para makilala ka ng mga tao. Natagpuan mo ang iyong sarili sa isang kapaligiran, at gusto ng lahat na makasama ka. Nagsasalita ka, at ang mga tao ay namangha sa antas ng iyong karunungan. Ang presensya mo lang ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Kung ikaw ito, isa itong malaking senyales. Huwag tingnan ito bilang karaniwan. Si Joseph ay isang halimbawa ng isang taong nagdala ng presensya ng Diyos. Sa kabila ng kanyang mga kakilakilabot na karanasan, walang sinuman ang makakaila sa presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Sinasabi ng Genesis 39:2, ang Panginoon ay suma kay Jose kaya't siya'y umunlad, at siya'y tumira sa bahay ng kanyang Panginoong Ehipsyo. Ang kadakilaan ay kadalasang may pabor, lalo na sa mga lalaki. Para matulungan mo ang mga tao, kailangan nilang maging komportable sa paligid mo. Hindi inilagay ng Diyos ang presensyang iyon sa iyo para ipagmalaki mo. Ang espesyal na aura na iyon ay para sa kanyang kaluwalhatian. Ang mundo ay isang mapanlinlang na lugar. Ang mga tao ay gumagala na may masamang hangarin. Ang ilan ay pinagtaksilan ng mga pinagkakatiwalaan nila. Kaya ngayon, mas maingat na ang mga tao. Hindi na nila pinapasok ang mga tao sa kanilang espasyo. Masisisi mo ba sila?
Gayunpaman, kapag pumasok ka sa buhay ng mga tao, may kakaiba. Ang pabor sa iyong buhay ay ginagawang madali para sa kanila na magtiwala sa iyo. Nakikita ka nila bilang isang balikat na masasandalan nila. Kapag itinalaga ka ng Diyos para sa kadakilaan, nagbubukas siya ng mga pinto para sa iyo sa mga silid ng pagkakataon at sa puso ng mga tao. Habang ang iyong mga regalo ay nagbibigay ng puwang para sa iyo, pararangalan ka ng mga tao. Maaari silang humingi ng iyong payo o presensya. Maaari ka ring magkaroon ng visibility na nagiging sanhi ng pagnanais ng masa sa iyong regalo. Bigla, halos lahat ng pagtitipon o simbahan ay nais na ikaw ang kanilang espesyal na ministro. Maaaring biyayaan ka ng iba ng mga regalo, pananalapi, at kanilang mga mapagkukunan upang pahalagahan ang inilagak sa iyo ng Diyos. Gayunpaman, dapat mong malaman na ang pabor na ito ay hindi para sa pagmamanipula. Ang iyong impluwensya ay hindi para sa iyo upang samantalahin ang mga tao. Walang kasiyahan ang Diyos sa mga taong nagsasamantala sa iba para sa makasariling pakinabang. Kapag nakuha mo ang antas na ito ng pagkilala, alamin kung saan iguguhit ang linya. Huwag pilitin ang mga tao na bigyan ka ng pera o maghasik ng mga binhi sa iyong buhay. Hayaan silang parangalan ka ayon sa gusto nila. Kung iba ang gagawin mo, sinisiraan mo ang Diyos. Ang isang manggagawa ay talagang karapat-dapat sa kanilang sahod. Gayunpaman, huwag gawing isang pagmamadali ang ministeryo. Sa pagtatapos ng araw, ang kadakilaan ay tungkol sa pagbangon ng may integridad. Kapag pinangangasiwaan mo ang iyong impluwensya ng may dalisay na puso, higit na ipagkakatiwala ng Diyos sa iyong mga kamay. Laging tandaan na ang Diyos ang iyong pinagmumulan, hindi ang mga tao, at siya ay palaging magbibigay. Sa mga palatandaang ito, masasabi mo bang nakatadhana ka sa kadakilaan? Alin sa kanila ang naranasan mo na? Tingnan natin ang higit pa. Numero 4, maaga kang nakakaranas ng oposisyon sa buhay. Kapag naglagay ng espesyal na pagtawag ang Diyos sa iyong buhay, mapapansin ng mga tao. Nakikita ito ng mga tao kapag nakikipaglaban ka pa rin sa pagdududa sa sarili. Ang tanda na ito ay malinaw sa mga malapit sa iyo, at kahit ang dyablo ay masasabi. Ang dyablo ay hindi alam ang lahat, ngunit siya ay nagmamasid at nasasabi kapag may kakaiba sa isang tao. Masasabi niyang banta ka kapag naramdaman niya ang pabor ng Diyos at nakita niya ang iyong mga regalo at potensyal, lalo na mula sa murang edad. Kaya, nagsimula siyang mag-iskema kung paano ka maabala at ilayo ka sa iyong assignment. Nagtagumpay siya kasama ang napakaraming magagaling na tao ngayon. Binigyan sila ng dyablo ng isang bagay na kapanapanabik, maaaring binigyan pa sila ng katanyagan at kayamanan. Gayunpaman, inilayo niya ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang iminungkahing tadhana bilang kapalit. Maaring maayos ang pamumuhay mo, ngunit mas gusto ng Diyos para sa iyo. Bilang isang taong itinakda ng Diyos para sa kadakilaan, maaari kang makaranas ng mahihirap na labanan sa maagang bahagi ng iyong buhay. Maaaring siya ay naging sanhi ng maraming kakilakilabot na bagay na nangyari sa iyo. Kaya, maaari kang makaranas ng trauma. Sinusubukan ng dyablo na ilagay ka sa isang posisyon kung saan sa tingin mo ay walang gaanong bagay sa iyong buhay. Maaari kang makaranas ng pagtanggi, dalamhati, at mawalan ng lakas ng loob na ituloy muli ang iyong mga layunin. Maaari ka ring magpumigla sa isang karamdaman na nagiging mahirap gamutin. Ang mga karanasang ito ay hindi basta-basta. Lahat ng ito ay plano ng kalaban. Kapag napansin mo ang pattern na ito, alamin na mayroong isang bagay na kinatatakutan ng dyablo tungkol sa iyong buhay. Bakit niya sasayangin ang oras niya sa iyo kung hindi ka naman mahalaga sa ngayon? Ito ay magiging matigas.
Maaari mo ring questionin ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo, na nagtataka kung bakit hindi kanya iniligtas sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, dapat mong malaman na ang mga hamon ay mga kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Maaaring gamitin ito ng dyablo para sirain ka, ngunit ginagamit ito ng Diyos para hubugin ka. Ginagamit niya ito bilang tuntungan para sa iyong kadakilaan at layunin. Mapapansin mo na ang mga dumaan sa mahihirap na panahon ay ang pinakamahusay sa pagtulong sa mga tao mula dito. Ito ay dahil nakaka-relate sila. Nandoon na sila. Naiintindihan nila ang lahat ng sakit na maaari nilang maramdaman. Ano ang nararamdaman mo kapag may nagsabi sa iyo na naiintindihan nila ang iyong sakit? Nakakaaliw, di ba? Ginagamit ng Diyos ang iyong sakit para ilapit ka sa kanyang sarili, dahil sa puntong ito ikaw ay nasa pinakamababa. Ang Diyos ay hindi nagdulot ng problema, ngunit ginagamit ito para sa kanyang kaluwalhatian. Si Jesus ay dumanas din ng sakit, kaya madali para sa kanya na aliwin ka. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtaksil din sa kanya. Sa krus, niluraan siya ng mga tao. Ano kaya ang mas masakit? Sinasabi sa Hebreo 4:15, sapagkat tayo'y walang isang mataas na saserdote na hindi nakikiramay sa ating mga kahinaan, ngunit mayroon tayong isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya natin. Gayunpaman, hindi siya nagkasala. Kaya, dapat mong malaman na may layunin ang bawat sakit. Kung nalulungkot ka dahil sa pagsalungat na naranasan mo, palakasin ang loob mo. May mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Kung bubuksan mo ang iyong sugat sa Kanya, pagagalingin niya ito at gagawing isang punto ng layunin. Numero 5, palagi mong nakikita ang iyong sarili sa mga posisyon sa pamumuno. Minsan, inilalagay ka ng kadakilaan sa harapan kahit hindi mo hinihiling. Maaari kang nasa isang setting kung saan iniisip ng lahat na ikaw ang pinakamahusay na tao na mamuno sa kanila, hindi dahil nagpahayag ka ng interes, ngunit dahil naniniwala silang handa ka sa gawain. Tumingin ka sa paligid mo. Yung mga sandaling itinalaga kang mga siwa sa isang proyekto, at kahit na sinubukan mong humiga, natagpuan mo ang iyong sarili sa front seat. Kung makaka-relate ka, ito ay isang tawag para yakapin mo ang iyong tungkulin. Kailangan ng Diyos ang kanyang mga anak na tumayo sa mga posisyon ng pamumuno dahil nagtitiwala siya sa kanila. Ang mga tao ay madalas na nagrereklamo tungkol sa mahinang pamumuno, samantalang ang mga pinili ng Diyos ay nag-aalangan. Kung palagi mong nakikita ang iyong sarili sa mga tungkulin sa pamumuno, alamin na mayroong espesyal sa iyo. Pinahiran ka ng Diyos upang kumatawan sa Kanya sa larangang iyon. Maaaring sa mundo ng karera o negosyo. Kung minsan, maaaring hindi ito sa paraang iyong inaasahan. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa mga titulo o posisyon. Ito ay higit pa tungkol sa pag-angat sa mga tao at pagpapakita sa kanila ng tamang paraan upang gawin ang mga bagay. Maaaring wala kang formal na titulo, ngunit nakikita ka ng mga tao. Nakikita nila kung paano mo dinadala ang iyong sarili at ang mga pagpipili ang gagawin mo. Nang walang pag-aayos ng mga komperensya, maaari silang matuto mula sa iyo. Halimbawa, maaaring tinatawag ka ng Diyos upang turuan ang mga tao ng mga bagay na may kakayahan ka. Maaaring alam mo kung paano magpalaki ng mga anak na makadiyos, tratuhin ng maayos ang iyong asawa, o mamuhay ng isang disiplinado at nakatuon na buhay. Habang nakikita ka ng mga tao, nais nilang maging katulad mo. Alam mo ba na ang mga bagay na ito ay napakadali mong gawin, nahihirapan ang ilang tao? Gayunpaman, binigyan ka ng Diyos ng insight sa mga ito, hindi para sa iyo lamang, kundi para sa mga nahihirapan sa paligid mo.
Maaaring turuan ka ng Diyos na ibahagi ang karunungan na iyon sa isang aklat upang matuto ang mga tao mula rito, o mga medium tulad ng mga podcast o pelikula na mapapanood ng mga tao. Kapag may dumating na mga tao para humingi ng tulong sa iyo, huwag silang itulak palayo. Ipakita sa kanila kung paano ito ginagawa. Hindi mo kailangang maghintay para sa isang mikropono, platform, o pamagat na manguna. Maaari mong bigyan ng inspirasyon ang mga tao sa iyong kwento, karanasan, at pang-araw-araw na panalo. Hindi mo alam kung iyon ang kailangang marinig ng isang tao. Huwag maliitin ang iyong impluwensya. Kailangang marinig ng mundo ang iyong boses. Ang sabi sa Mateo 5:14, 16 na, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang bayang itinayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ni ang mga tao ay nagsisindi ng lampara at inilalagay sa ilalim ng mangkok. Sa halip, inilalagay nila ito sa kinatatayuan nito, at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa gayon ding paraan, liwanagin ang inyong liwanag sa harap ng iba, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ano ang iba pang mga palatandaan na nagpapakita na tinawag ka ng Diyos para sa higit pa? Number 6, nakakaakit ka ng inggit ng mga tao kahit na ikaw ay sarili mo. Kapag may kadakilaan sa iyo, maaaring palakpakan ka ng mga tao. Ngunit kadalasan, nagdudulot ito ng inggit. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Kahit na gumagawa ka ng mabuti sa iba at gumagawa ng epekto, ang ilan ay hindi pa rin komportable dito. Magtataka ang mga tao kung bakit dapat ikaw at hindi sila. Ito ay kapag nagsimula ang put. Kung mayroon kang ganitong karanasan, hindi ito kakaiba sa iyo. Ito ay dahil sa kadakilaan sa iyo. Ang kadakilaan ay may dalang liwanag na maaaring masyadong maliwanag para mahawakan ng ilan. Naranasan din ito ni Joseph, at ang masaklap ay ang kanyang pamilya, ang mga taong inaasahan niyang mag-aalaga sa kanya. Sinabi niya sa kanila ang kanyang panaginip, at nagplano sila ng paraan upang maalis siya. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ng Diyos dahil siya ay isang pinili. Si Haring Saul ay naiinggit kay David dahil ang mga tao ay umawit ng papuri sa kanya. Sinabi nila, si Saul ay pumatay ng 1,000 at si David ay pumatay ng 1,000. Dahil dito, sinubukan din ni Saul na sirain si David dahil sa inggit. Ito ay isang masakit na karanasan, kung minsan ay nagbubukod, dahil hindi ka sigurado kung sino ang pagkakatiwalaan. Gayunpaman, alamin na mahal ka ng Diyos at lagi kang kasama. Ang kailangan mo lang ay discernment para malaman ang para sa iyo at ang hindi. Sa kabila ng galit na natanggap ni David mula kay Saul, mayroon pa rin siyang mabuting kaibigan, si Jonathan. Alam ng Diyos na ang paglalakbay ay maaaring maging malungkot, kaya naman bibigyan kanya ng tamang samahan para sa iyo, ang mga taong mag-aangat sa iyo kapag ikaw ay nalulumbay. Nananatili pa rin ang mga ganoong relasyon. Kaya, huwag mong hayaang magpigil sa takot ang kanilang inggit. Huwag tumigil sa pagsikat ng iyong ilaw dahil may isang taong hindi komportable dito. Hindi ka nila isinugo, ang Diyos ang nagpadala. At ipagtatanggol ka niya sa bawat hakbang ng daan. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay katotohanan. At kung ikaw ay sensitibo, makikita mo ang mga palatandaan. Bago ka pumunta, narito ang 3 pang palatandaan na nakatadhana ka para sa kadakilaan. Numero 7, nakaligtas ka sa dapat na sinira mo. Ang ilang mga bagay ay nagpabagsak sa iba, ngunit ginawa kang mas malakas at mas matalino. Ito ay hindi dahil sa ikaw ay malakas, ngunit dahil iniingatan ka ng Diyos. Alam ng Diyos na mayroong isang bagay na may malaking halaga sa iyo, at hindi ka niya hahayaang mamatay nang hindi ito ipinapakita sa mundo.
Maaaring dumaan ka sa mga pagkabigo at panghihina ng loob, ngunit matatag ka. Ito ay tanda ng banal na layunin. Maaaring nawalan ka ng ilang bagay sa paglalakbay, ngunit hindi mahawakan ng dyablo ang iyong kapayapaan. Ang tinig ng Diyos ay patuloy na nagsasabi sa iyo na itulak dahil may magandang bagay sa hinaharap. Sa pagpupursige mo, binigay ng Diyos ang lakas para hindi sumuko. Ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa iyong lakas, ngunit alam mong ito ay supernatural. May mga gabing umiiyak ka, ngunit hindi mawala sa isip mo kung saan ka dinadala ng Diyos. Nang sa wakas ay makita ni Jose ang kanyang mga kapatid sa Ehipto pagkaraan ng ilang taon, siya ay umiyak. Naalala niya lahat ng pinagdaanan niya pero hindi siya tumugon ng pait. Sa halip, nakita niya ang mga ito bilang mga instrumento sa kanyang pag-angat. Sinasabi ng Genesis 50:20, "Inanais mong saktan ako, ngunit nilayo ng Diyos para sa kabutihan na maisakatuparan ang ginagawa ngayon, ang pagliligtas ng maraming buhay." Ganito ang iniisip ng mga dakilang tao. Hindi nila sinisisi ang mga tao sa kanilang pagbagsak. Nakatuon sila sa kung sino ang ginawa ng Diyos sa kanila upang maranasan ito. Pinapanatili nilang buhay ang kanilang pag-asa at nakikita ang kamay ng Diyos sa lahat ng bagay. Numero 8, nakakaramdam ka ng matinding habag sa sakit ng iba. Naramdaman mo na ba ang pasanin na tumulong sa nangangailangan? Napumukaw sa iyong espiritu upang maabot ang isang tao. Iyong pagtulak na ipagdasal ang mga hindi gaanong may pribilehiyo. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na tinawag ka ng Diyos para sa higit pa. Ang pakiramdam ng sakit ng iba ay hindi isang bagay na maaaring maiugnay ng lahat. Kabilang dito ang mga mananampalataya. Isinalaysay sa Biblia ang kwento ng mabuting Samaritano, kung saan inatake ng mga tulisan ang isang lalaki, at iniwan siyang halos patay na. Nakita siya ng isang saserdote at isang levita, ngunit hindi sila tumigil upang tulungan siya. Ang Samaritano, isang taong nakita nilang tagalabas, ang tumigil, nagpakita ng habag, at nag-alaga sa kanya. Sa ngayon, walang pakialam ang ilang Kristiyano kung may makakain ang kanilang kapwa. Lahat sila ay tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang tiyan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng puso na abutin ang nawawala, nagugutom, at nangangailangan ay nangangahulugan na ikaw ay espesyal. Ginagamit lamang ng Diyos ang mga makapagbibigay ng kanilang sarili sa paglilingkod ng hindi iniisip kung ano ang kanilang mapapala. Parte ka ba sa kanila? Kung gayon ikaw ay kabilang sa mga pinili ng Diyos. Bago ka pumunta, isaalang-alang ang huling senyales na ito. Numero 9, hindi ka nababagay sa kabila ng pagsisikap mo. Mayroon bang panahon na sinubukan mong yumuko sa pamantayan ng mundo? Ano ang naramdaman? Nakaramdam ka siguro ng kaba. Ang pagkakasala ay tumama sa iyo ng husto. Alam mong hindi mo dapat gawin yon. Ang pagtiyak na ikaw ay nasa landas, at ang panloob na pagsusuri, ay isang senyales na inilaan ka ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Nangangahulugan ito na may ilang bagay na hindi ka komportabling gawin. Halimbawa, nanirahan si Samuel sa mga anak ni Eli, na gumawa ng kasuklam-suklam na mga bagay, ngunit hindi niya hinayaang maimpluwensyahan siya ng mga ito. Napanatili niya ang kanyang halaga anuman ang nangyayari sa kanyang paligid. Kumusta naman si Daniel at ang 3 lalaking Hebreo? Sa kabila ng parusa para matakot sila, hindi sila nakayuko sa kakaibang Diyos. Hindi mo kailangang makaramdam ng out of place dahil iniisip ng mga tao na boring ka. Hindi nakakasawang gawin ang kalooban ng Diyos. Nakikinabang ito sa iyong espiritu at nagbibigay sa iyo ng walang hanggang gantimpala. Sa Juan 6:63, sinasabi ng Biblia, ang espiritu ay nagbibigay buhay,
ang laman ay walang kabuluhan. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, ang mga ito ay puspos ng espiritu at ng buhay. Ngayon na sigurado ka na sa iyong kadakilaan, tandaan na hindi kailanman tumira sa karaniwan. Ang Diyos ay namuhunan ng labis sa iyo at naghihintay para sa iyong pagtaas. Manabik na magkaroon ng epekto saan man mo mahanap ang iyong sarili. Maglakad ng matapang, hindi iniisip ang mga opinyon ng iba. Ang iyong kadakilaan ay nagsisimula sa araw na ikaw ay pagod sa pagtira. Kapag handa ka nang umalis sa iyong comfort zone para ituloy ang plano ng Diyos, humakbang ka sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Kaya, handa ka na bang mamuhay ng isang buhay na may pamana, isang magsasalita, kahit na wala ka ng buhay? Pagkatapos ay isabuhay ang iyong potensyal. Gumawa ng marka sa lupa. Bago ka umalis, maglaan ng ilang sandali upang makipag-usap sa Diyos. Mahal na Ama, salamat sa pagpili sa akin at paghiwalay sa akin para sa kadakilaan. Ang iyong salita ay nagpapakita sa akin na bago mo ako nabuo, tinawag mo na ako sa iyong sarili. Mayroon kang magagandang plano para sa aking buhay na lampas sa aking mga limitasyon. Nagpapasalamat ako na hindi mo ako minamaliit tulad ng ginagawa ng iba. Sa halip, nakikita mo ang aking potensyal kahit na nahihirapan akong makita ito. Hinawakan mo ang aking mga kamay at inaakay mo ako sa landas na ito na puno ng oposisyon. Lord, minsan nararamdaman ko ang bigat ng assignment na ito. Alam kong iba ako. Lumalawak ang paningin at kung minsan ay mahirap. Pero alam kong hinding-hindi mo ako pababayaan. Malungkot man kapag naiinggit ang mga tao at pilit akong pinapabagsak, palagi mo akong ipinagtatanggol. Ngayon, pinili kong makita na ang inggit na ito ay isang senyales na tinawag mo ako. Ang mga sandaling ito ay paghahanda para sa kung ano ang nasa unahan ko. Hindi ako susuko bagkus sumunod ka habang hinuhubog mo ako kung sino ang gusto mong maging ako. Salamat sa palaging pagtutulak sa akin na gawin ang aking mga regalo at talento. Alam kong nakikita mo ang mga gabing walang tulog ng paghahasa ng aking kakayahan, ang mga gabi ng pagdarasal na walang nakamasid, at ang mga oras na walang pumapalakpak sa akin. Habang lumalaki ako, iposisyon mo ako na tumayo sa harap ng mga hari. Naway hindi mawala ng saysay ang aking pagsisikap. Palakasin mo akong hindi sumuko sa daan, ngunit upang patuloy na itulak. Panginoon, tulungan mo akong manatiling tapat sa yugto ng paghahanda. Tulungan mo akong maniwala na sa lalong madaling panahon, ang lahat ng aking ginagawa ay magbubunga ng hayagan. Maaaring wala pa sa akin ang buong larawan, ngunit ginagawa mo ang lahat para sa aking ikabubuti at sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa pabor at biyaya na magkaroon ng epekto saan man ko mahanap ang aking sarili. Pakiramdam ko ay wala akong karapatan. Kinikilala ko ito bilang iyong ginagawa. Hindi dahil ako ang pinakakaakit-akit, ito ang iyong biyaya sa aking buhay. Panginoon, isinusuko ko ang bawat posisyon sa pamumuno na inilagay mo sa akin. Tulad ng iyong ibinigay kay Solomon ng karunungan, bigyan mo ako ng karunungan upang pamunuan ang iyong mga tao ng tama. Minsan pakiramdam ko ay hindi ako kwalipikado, ngunit alam ko na hindi ito tungkol sa aking mga kwalifikasyon. Kwalipikado ka sa mga tinawag mo. Turuan mo akong mamuno ng may lakas, pagsinta, at pagpapakumbaba. Tulungan mo akong alalahanin na ang tunay na pamumuno ay paglilingkod. Diyos ko, dinadala ko rin ang sakit na nararanasan ko mula sa mga hindi nakakaintindi sa akin. Masakit kapag inaatake ako ng mga tao dahil sa kung ano ang ginawa mo sa akin. Ngayon, inilalabas ko ang bawat sugat mo. Hindi ko babaguhin ang aking mga pamantayan para maging komportable ang iba.
Hindi ko papalabo ang aking ilaw para magkasya sa karamihan. Tulungan ang aking puso na manatiling nakatuon sa iyo. Mahal na Jesus, tulungan mo akong yakapin ang aking pagiging natatangi at ipaliwanag ang aking liwanag sa mundo. Bigyan mo ako ng kaunawaan upang maunawaan ang mga panahon. Tulungan akong malaman kung kailan oras na para maghanda at kung kailan oras na para maglunsad. Naway hindi ako maging tamad tungkol sa oras ng pagtatanim. Sa panahon ng pag-aani, naway hindi mawala ang aking gantimpala. Panginoon, tulungan mo akong harapin ang pagdududa sa sarili. Ito ay ginawa sa akin pangalawang hulaan ng aking sarili sa tuwing pinadalhan mo ako sa isang takdang aralin. Sa palagay ko ay hindi ako sapat na sanay, ngunit tulungan mo akong matandaan na hindi ito tungkol sa kasanayan, kundi ang iyong presensya. Humihingi ako ng lakas ng loob na magpatuloy sa pagpuntirya sa tuktok. Bigyan mo ako ng karunungan na malaman kung kailan ako dapat magpahinga, at tulungan akong matandaan na sasagutin ko ang buhay na aking nabuhay at kung paano ko ginamit ang ibinigay mo sa akin. Gabayan mo ako sa paglalakbay na ito upang marinig kong sabihin mong, magaling, tapat na lingkod. Salamat, Panginoon, dahil lagi kang sumasagot kapag tumatawag ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, ibahagi ito sa iba. Bago ka pumunta, mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Pagpalain ka ng Diyos.